Mga pre, may kikwento ko sa inyo. True to life story to. Sa totoo lang, itong kwento na to parang talagang hindi siya kapanipaniwala, pero dahil ang daming police report at mismong mga police pa yung nagpapatunay, mapapaisip ka na rin talaga na baka totoo nga talaga ang mga nangyaring hunting experiences ng pamilya na to. Noong 1992, may isang police station ang makareceive ng tawag. Nagulat sila dahil sobrang nagpapanik yung caller at parang natakot na takot. Sabi niya ang pangalan niya daw ay Maximo. Sabi ng caller, may nakapasok daw sa bahay nila at inaatake at sinasaktan siya at ang asawa niya. Nung tinanong ng mga police kung ano ang umaatake sa kanila, ang sabi lang nila, hindi nila makita yung umaatake sa kanila. Para bang anino, mga shadow figures. Basta hindi nila ma-explain kung ano yung umaatake sa kanila. Noong una syempre hindi naniniwala yung mga polis kasi hindi naman talaga ako kapanipaniwala yung tawag Parang supernatural call or baka naman prank calls lang. Pero dahil na din sa protocol nila at baka nagsasabi din naman talaga ng totoo yung caller, nagdesisyon na rin sila na puntahan yung bahay ni Maximo. Pagdating ng mga polis sa bahay nila Maximo, nagtaka sila. Bakit parang wala naman nangyari dito? Walang bakas ng forced entry sa mga pinto at walang kahit anong ingay ang marinig sa loob ng bahay. Nakita nila si Maximo at yung asawa niya sa may living room. Kinausap nila si Maximo. Bago pa man mag-start yung pag-uusap nila, bigla na lang sila nakarinig ng malakas na kalabog sa may balkonahe. Yung tipong para bang may nalaglag galing sa bintana ng second floor at nagpagulong-gulong sa bubong at bumagsak sa balkonahe. Ganon yung tunog na narinig nila. Siyempre napatayo agad sila. Chinek agad nila yung balkonahe pero wala silang nakita. Wala silang nakita kahit anong bakas, wala. Nagtaka sila nung pagbalik nila sa bahay, bigla na lang may sumigaw ng malakas. Nung pala merong isang pulis na tinamaan sa ulo dahil biglang bumukas yung pintuan ng cabinet sa may kusina. Akala nila, gago to mga to mga pulis kami pero pinaprank nyo. So chinek nila lahat ng sulok ng bahay. Kung merong taling nakakabit dun sa pintuan ng cabinet na yun. I-check nila kung pinagtitripan lang sila ng family na yun. Tapos nung wala silang nakita, iniisip nila, shit, mukhang hindi to prank Kaya sabi ng ibang polis, sa labas na lang sila maghihintay habang iniwan nila dun yung chief inspector ng grupo nila. Bumalik sila sa living room kasama si Maximo at yung asawa niya. Tinanong nila kung anong nangyayari ba sa bahay nyo. Matagal nyo na ba itong na-experience? Dun nagsimula mag-share si Maximo about dun sa namatay niyang anak na nagngangalang Estefania. At panigurado sila na yung mga nararamdaman nila at yung mga nakakatakot na experience nila sa bahay ay connected sa pagkamatay ng anak nila. Ang kwento ni Maximo, dating isang estudyante si Estefania sa isang religious na school. Pero may pagkapasaway itong si Estefania. Isang araw, naglaro daw sila ng Ouija board kasama ng mga kaibigan niya. Pero nahuli sila ng teacher nila at sa sobrang galit ng teacher, kinuha ng teacher yung Ouija board at sinira. Nabasag din yung glass na ginagamit nila doon sa Ouija board. Nakita daw nila lahat na may parang usok na lumabas doon sa loob ng baso na ginamit nila. At kitang-kita daw ng teacher at ng mga kaibigan na Estefania na yung usok na yon pumasok o nalanghap na Estefania. Sabi pa ni Maximo, simula daw nung unang nangyari yon, nag-start na daw mag-deteriorate yung health ni Estefania. At palagi na tong may sakit. Kinuwento din daw ni Estefania sa kanya na palagi na daw siyang nakakita ng mga nakakatakot at hindi may paliwanag na bagay sa loob ng kwarto niya. Minsan daw may lalabas na lang sa cabinet niya. Minsan daw papasok na lang bigla sa pinto tapos biglang gagapang papunta sa kama niya. Minsan pa nga daw hihilahin pa yung paa niya habang natutulog siya. Dinala na din daw nila si Estefania sa mga specialist na doctors pero wala ni isa sa kanila ang nakapagsabi kung ano ba talaga ang nangyayari sa anak nila. Dahil nga walang kwenta yung mga doktor na pinuntahan nila. Nawalan na rin sila ng pag-asa, parang hinintay na lang din nila na mawala si Estefania. At pagkalipas nga ng ilang buwan ay binawian na nga ng buhay si Estefania. Walang kahit anong reason ng pagkamatay. Bigla na lang ng hina at binawian ng buhay sa sarili niyang kama. Pagkatapos nun, doon na sila nagsimulang makaramdam ng kakaiba sa loob ng bahay nila. Pagkatapos magkwento ni Maximo tungkol kay Estefania, bigla na lang silang nakarinig ng kalabog sa kwarto kung saan binawian ng buhay sa Estefania. Na para bang malakas na katok sabay ng isang malakas na sigaw. Napatayo ng mabilis yung mga pulis. Nakausap ni Maximo at tumakbo agad sila papunta sa kwarto kasama si Maximo. Pagbukas nila ng pinto, walang tao. Walang ilaw. Pero kahit walang tao,
meron pa rin sumisigaw sa loob. Kahit binuksan na nila yung ilaw sa loob ng kwarto, meron pa rin talagang sumisigaw. Pero hindi nila makita kung saan nanggagaling yung sigaw. Chinek na nila yan yung mga polis, chinek na nila yung kwarto na yun bago pa man magkwento si Maximo. Kaya nung nakita nila, napansin nila, bakit puro kalmot na o puro scratches na yung wall sa paligid ng kwarto na yun? Nung unang chinek nila yun, wala yun. Wala yun nung una silang nag-check. Tapos napansin nila nasa lapag na rin yung crucifix na nakalagay dun sa ulunan ng kama ni Estefania. Kahit sobrang takot na ng mga pulis kasi tuloy-tuloy lang yung sigaw na nanggagaling dun sa kwarto. Pero kahit anong kahalukay at ang gawin nila sa kwarto, hindi nila makita kung sino yung sumisigaw at meron pa ding kumakalabog sa buong wall ng kwarto. Isipin nyo, nandun na kayo sa loob, may ilaw na kayo, may sumisigaw sa paligid nyo, may kumakalabog sa loob ng kwarto nyo pero hindi nyo makita. Isang pulis ang nakapansin na ang nag-iisang picture na Estefania ay nalaglag din sa sobrang lakas ng kalabog sa mga pader ng kwarto. Kapansin-pansin na ang picture frame wala namang damage, pero bakit yung picture ni Estefania sa loob ng picture frame nasusunog sa loob? Nakakita din sila ng parang mga dugo sa mga furnitures sa loob ng kwarto, pero nung tines naman nila nito, nung mangyari na yon, mukha siyang dugo pero hindi siya dugo nung tines nila. Sobrang takot ng mga pulis, sinabi nila na kailangan na nila umalis at bumalik sa police station at inadvisean na lang nila si Maximo na lumipat ng bahay. After ng ilang weeks nag-decide na din talagang lumipat ng bahay si Maximo at simula noon nawala na din yung mga paranormal activities na nararanasan nila. Documented ito na isa sa mga modern cases of paranormal activities na merong sumusuportang police report at witnesses na nagsasabing totoo nga yung mga nangyari noong gabing yon. At dahil nga sa sobrang well documented ng case ito, naging movie siya at pwede nyo na itong panoorin sa Netflix. Ang title niya, Veronica, at doon nagtatapos ang aking kwento. Bago ako umalis, ang tanong ko lang sa inyo mga pre, kung mangyari sa inyo ngayon yung nangyari kay Maximo, ano ang gagawin nyo? Mag-i-stay ba kayo sa bahay? Leave a comments down below. Kung nag-enjoy kayo, please leave a like and subscribe for more videos. Kita-kits sa susunod na video. Bye!